isang malaking karangalan na mabisita po tayo ng isang napakahusay na aktor. Batang-bata pa lang, pero MMFF Best Actor. Cedric Juan, welcome to Afternoon Delight. May bago akong pelikula. Hello. Hi, Cedric. Hello. Si Pauline, ako si Lord. Hello, Pauline. Hello, Sir Lord. Ano mas bagay sa kanya, may bigote o wala? Pareho naman. Kahit ano, Aray ko. Just to be safe. Ako, Bakit? may bigote o wala, hindi bagay. Gawin ko naman. Okay. Gulay lang Manong. Okay, napaka-interesting na title ng bago mong pelikula. Ito ay entry sa Cinemalaya. Gulay lang Manong. Para bang tinanong ka ba na, Manong, may karne ho ba kayo? Ganun, gulay lang Gulay Manong. lang, Manong. Pero alam natin na very controversial ang topic na ito. Yeah. Bukod sa controversial, I think marami siyang mga sensitive topic na nandito nakapaloob sa pelikula. Number one na dito ay yung plight ng mga farmers natin, yung struggles nila for their daily lives talaga. Kung paano umaabot yung mga produce nila from the moment na kinuha nila yon hanggang sa umabot sa atin, sa mga hapagkainan natin. Kaya In general, In general talaga. Kumbaga, the way we immerse kasi while doing the film, nandun talaga yung point na kausap namin yung mga farmers. Tapos kinakausap namin sila kung paano ba tumatakbo yung negotiation ng different levels of middleman bago umabot sa mga lamesa ng mga consumers. Wow. At isa pa rin sa part ng Gulay Lang Manong ay yung access sa alternative medicine na isa rin siya sa pinag-uusapan sa Gulay Lang Manong. Pero ikaw, Cedric, paano mo pinaghandaan yung role aside from talking to farmers personally? May iba ka pa bang mga technique na ginawa? Did you internalize, ganyan? How did you prepare for this role? Definitely, yung internalization, yung technique lagi naman siya nandyan. Pero depende kasi lagi kung ano yung mga script na ibinibigay at yung mga role. Number one na siguro yung pagiging collaborative dapat lagi. Together with the directors and other staff and actors ng bawat pelikulang ginagawa. Siguro ang pinaka naging technical lang ako ay kung paano yung protocols and kung paano gumalaw ang isang pulis. Kasi yung role ko dito ay isang pulis, ang pangalan niya ay Ariel Lacson. Tapos Yun talaga apelido yes, Bobo Ariel Lacson talaga. So feeling ko, just to add to what I usually do sa paghimay ng script ko. Yes. Nandun yung pag-aaral kung paano dapat gumalaw ang isang pulis at ano yung mga protocols nila when it comes to handling cases. Yun. Wala ka issue sa... Yung... And then? Kung pinag-uusap mo, yung cliché, stereotype, yung body, Pero... Wala eh. Yeah. Well, hindi lahat ng pulis may tiyan. oo naman. Pero dito kasi parang SPO1 pa siya. Parang Ay, wala pa lang pa. siya. Tama Kakalabas pa lang ng Tama ka academy dyan. eh. Tama ka dyan. Yeah. Sariwang-sariwa. Wala pang laman yan. Oo. Okay. Ikaw ay nahahanay na sa mga... Parang kumbaga mas marami kang mga, let's say, art house leaning projects rather than yung mga mainstream. Even yung isa sa mga comedy mo, yung Panty Sisters. Ay komedya pa rin at June Lana pa rin yun. Yes. Ito ba ay talagang, ito na itatahake mong landas talaga? Paano pag may nag-offer sa'yo, kunyari, action star, mga ganyan? Well, alam mo, Kuya Mga Lord, batang rekto, mga ganyan. alam mo, Kuya Lord, kasi buti nabanggit mo siya. Kasi yung ginagawa kong pelikula ngayon, medyo action-packed din siya. So parang, I think it's not about the genre that I will do. I think it's really more on kung ano yung binibigay at pinaglalaban ng script at kung maganda ba yung pagkakasulat sa kanya. At kung dun sa tinatanong mo kanina, kung paano ko kunyari nagiging lean toward na ako sa para art houses ng mga film, syempre, kung meron din siya advocacy and may mga voices na makakatulong yung platform ko, why not? At syempre, para kasing dahil nga simula ko sa theater, Yes. so as much as possible, yung mga gusto ko sanang ginagawa ay merong social commentary. Yun yung Importante sa'yo yun. Yeah. Kasi para sa akin as an artist, yun yung pinaka-power namin, yung boses namin, yung for people to get inspired sa mga ginagawa namin. Bring to light yung mga issues na ganito through your films. Pero Cedric, kamusta naman yung experience mo working also with independent filmmakers? Si Dong Abay ba yun? Yes, nandyan si Kuya Dong. Kaya pala, makes sense. Yeah. While doing independent film. Yes.
I think it's really important na magbigay tayo ng marami pang avenue sa mga regional filmmakers natin. Ating Cinemalaya, isa siya sa nagbibigay ng platform din and avenue sa mga regional filmmakers natin. Kasi maraming kwento tayo sa probinsya na kailangan marinig natin dito sa Maynila para mas lalo natin naiintindihan. Para mas nagiging unified tayo yung kwento natin as a Filipino. Tell us about the filmmaker, ang background niya at yung inspiration ng storya. Ayun, bali ang inspiration na talaga ay yung struggle. Dalawa kasi siya about sa access sa alternative medicine, at the same time struggles ng farmers at kung paano nagpe-play around dun yung politics. And at the same time, it's parang sabihin na natin china-challenge niyo yung moral compass mo and kung kailan mo panghahawakan yung integrity mo. If ever parang push comes to shove, ano yung pipiliin mo na? Your integrity, your moral aspect na. So parang ganun na umiikot siya. Parang I don't wanna say much about it kasi gusto ko talaga, it's experiential kasi yung pelikula. Kaya kailangan, you still have until August 10 to watch. Yan. Oo, sa Cinemalaya, no? Cinemalaya. Okay. Ang director ay? Si BC Amparado, isa siyang Kapampangan na director. So, and most of the the filmmakers behind it, taga Pampanga sila. Pero nag-shoot kayo mukhang sa Cordillera. Nueva Vizcaya. Nueva sa Cayapa. Vizcaya. Yeah. Papunta na ron. Oo, malamig. Malamig. Actually, yung location namin malamig. Kayo ba'y talagang nag-experience ng gulay sa set? Ang gulay, definitely nandyan. Lagi from time to time. Kasi kumukuha talaga kami ng mga produce talaga ng mga magsasaka. At during filming, ang dami naming mga vegetable graveyard talaga na nakikita. Kuya. Na Sayang, no? Sayang. Sayang. Alam mo kung bakit nila ginagawa rin yun? Isang reason din doon ay para hindi masayang yung community kung kailangan nila ng gulay na to. Kukuha na lang sila sa mga graveyard. Akala ko para gawing fertilizer. Kasi Pwede rin. Make sense din. Si Dong Abay ba, nung nakausap mo, marami rin kinakain gulay? Marami. Mahilig sa gulay. Sobrang hilig sa gulay. May baon laging gulay. Tsaka sobrang sarap katrabaho. Si Dong? Really? Oo, sobrang down to earth. Sobrang tao talaga. Hindi ako nag-wonder kung bakit sobrang daming may idolo talaga sa kanya. Sobrang tao. Tama ka dyan, man. Yes! Sobrang ganyan yung mga nuance niya. Okay, so mapapanood po yung Gulay Lang Manong hanggang kailan? Hanggang August 10, mapapanood niyo po Please ang Gulay. invite our viewers. Hi! Inimbitahan ko po kayo na panoorin ang Gulay Lang Manong ngayon 20th anniversary ng Cinemalaya 2024. Gayon na rin ang iba pang mga pelikula under na main competition at pati na rin ang mga short films. There we go. Ganda ng poster. Oo. May mga 5 fingers na nagtutubuan kung saan. Yes, mga gulay.